I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagsimulang maglakbay sina Hajin, Dongpil, at Yo Gangwi para sa kanilang misyon. Napagdesisyonan ni Hajin na lumisan sa kanilang orihinal na ruta patungo sa Beast Palace at piniling dumaan malapit sa kabundukan ng Ilaw, matapos matanggap ni Hajin ang impormasyon ukol sa mga kaina-hinalang aktibidad ng mga disipulo ng Beast Palace sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, matagumpay niyang nakidnap ang 6 na mga disipulo ng Beast Palace na nasa paligid. Habang nakahandusay at nawala ng malay ang mga disipulo, agad silang iginapos ni Hajin upang matiyak na wala sa mga ito ang makakatakas. Habang abala siya sa pag-ayos ng mga gapos, lumapit si Yo Gangwi, ang tagapagmana ng Ice Palace, na may halong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Itong impormasyon bang ito ay nakuha mo mula sa sekta ng Hao? Tanong ni Yo Gangwi, habang sinisipat ang paligid na tila may inaasahang anumang banta o sorpresa. Tumango si Hajin at tumingin sa kanya ng seryoso. Sagot niya, oo, ipinaalam nila sa akin na may ginagawa ang mga disipulo ng Beast Palace sa kabundukan ng Ilaw, mga aktibidad na tila hindi basta-basta at may malaking layunin. Nakita sa mukha ni Yo Gangwi ang matinding pag-aalala at pagkabalisa, halatang hindi sang-ayon sa ginawa ni Hajin dahil pangamba niya na mas magdala ito ng gulo. Tumataas ang kanyang boses habang sinasabi, pero sobrang delikado nito. Kinidnap mo lahat ng mga tagapagmana ng Beast Palace sa halip na 1 o 2 lang. Sa kabila ng tensyon, kalmado pa rin si Hajin habang mahigpit na iginagapos ang huling disipulo. Tumingin siya kay Yo Gangwi at walang bahid ng alinlangan sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung sino ang pinaka-tinatangi ng Beast Palace Master. Kaya kinuha ko na lang silang lahat. Nagpantig ang tenga ni Yo Gangwi sa narinig at hindi na napigil ang magprotesta, anong ibig mong sabihin? Pakawalan mo na sila. Inusenteng tanong naman ni Hajin, bakit ko naman gagawin yun? Sabi ni Yo Gangwi, plano mo bang magsimula ng digmaan sa Beast Palace? Sagot ni Hajin, walang magaganap na digmaan. Paano sila magsisimula ng isang digmaan kung hawak ko ang lahat ng kanilang tagapagmana? Sigaw ni Yo Gangwi, pwede pa rin nilang gawin iyon. Kapag isinantibi nila ang kanilang rason at nagsimula ng digmaan. Ngunit pinutol siya ni Hajin sa pagsasalita, at sinabi, gagawin ba nila yon? Kahit alam nilang pwede kong patayin ang kanilang mga disipulo anumang oras. Pinutol ni Hajin ang buhok ni Gui ang huling disipulo na iginapos niya. Dagdag pa ni Hajin, kung ganoon, ibig sabihin pati ang kapatid mo ay mapapahamak. Nagalit si Yo Gangwi at aapela pa ulit sana, sabi niya, alam mo naman pala ang mangyayari, kaya. Pero mabilis na dinugtungan ni Hajin ang sinabi niya, pero hindi mangyayari yon. Nakangiti siyang tumingin kay Yo Gangwi. Si Yo Gangwi na napipikon pa rin, ay nagtanong, paano mo naman malalaman? Isa-isang binuhat ni Hajin ang mga disipulo ng Beast Palace upang dalhin at ikarga sa kanilang karwahe, habang patuloy niyang ipinapaliwanag ang kanyang plano. Maaring ganon ang gawin nila kung ikaw ang hawak nila. Dahil kung ikaw ang nandon, ibig sabihin mawawalan din ng tagapagmana ang Ice Palace. Pero hindi tagapagmana ang kapatid mo. Sila ang malulugi at matatalo kung magsisimula sila ng digmaan. Natigilan si Yo Gangwi, napaisip tila nases uri ang loika ng kausap niya. Ngunit patuloy lang si Hajin sa kanyang paliwanag. Narinig ko na ang Beast Palace Master ay nasa edad 70 na. Sigurado akong aabot siya ng 100 taong gulang dahil sa kanyang kakayahan sa martial arts, pero tatanggap pa ba siya ng mga bagong disipulo sa edad niyang yun? Malabo yan. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na kumbinsido si Yo Gangwi. Sabi niya, binanggit mo ang edad niya, pero gusto ko ring banggitin ang kanyang pag-uugali. Kapag may ginawa siyang hindi inaasahan. Ngunit bago pa man matapos ni Yo Gangwi ang kanyang sinabi, matalim na sumagot si Hajin, kung ganun edi katapusan na para sa iyo.
Isa-isang inihagis ni Hudson ang mga katawan ng mga disipulo sa bubong ng karwahe, kung saan magaan itong sinasalo ni Dumpil, sanay na sa bigat ng kanilang kargamento. Matapos ang pagbubuhat, casual na nagunat si Hudson, pinaluluwag ang likod na tila nakaramdam ng pagod. "Hi, Kapagod," aniya, sabay hinga ng malalim. Saka siya nagpatuloy sa pagpapaliwanag, pero mas malalagay sa alanganin ang Beast Palace Master kung gagawa siya ng isang bagay na hindi makatuwiran, kaya hindi niya gagawin yun. Well, kahit ano paman, sisiguraduhin kung wala siyang magagawa na labag sa plano. Kaya huwag kang mag-alala. Bumaling siya sa tauhan na nagpapatakbo ng mga karwahe at inutusan ito, "Magpunta na tayo sa kabundukan ng ilaw." Tugon niya, "Opo, Batang Panginoon." Nagtaka si Yogangwi sa plano ni Hudson, hindi inaasahan ang magiging direksyon ng kanilang misyon. Sa kabundukan ng ilaw, bakit hindi sa Beast Palace? Tanong niya, ang pag-aalinlangan ay halata sa kanyang boses. Nagbigay ng makahulugang tingin si Hudson kay Yogangwi at walang alinlangan na sumagot, "Papupuntahin ko ang Beast Palace Master sa atin, kasama ang kapatid mo." Napanganga si Yogangwi sa kanyang narinig. Ngayon ay lubos niyang napagtanto ang masalimuot na plano ni Hudson, hindi sila ang susugod, kundi hihilahin nila ang Beast Palace sa kanilang patibong. Sa kanilang paglalakbay, tumahimik ang paligid maliban sa tunog ng pag-usad ng karwahe. Sa bubong nito, ang mga walang malay na disipulo ng Beast Palace ay nakagapos, isang paalala ng lakas at pagkukumpiyansa ni Hudson. Sa loob naman ng karwahe, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap, pinag-aaralan ang bawat detalye ng kanilang plano at sinisigurong walang magiging pagkakamali sa kanilang hinaharap na laban. Seryosong sabi ni Hudson, "Hindi ko ito gagawin kung hindi ko kinidnap ang mga tagapagmana, pero hawak ko ngayon ang alas. Bakit pa ako papasok sa lungga ng mga tigre? Kailangan nating ipakita ang ating lakas at awtoridad sa ganitong klase ng sitwasyon, lalo na dahil ang kalaban natin ay ang Beast Palace. Kailangan nating maging agresibo kung nais natin silang mapasunod." Samantala, nakayuko lang si Yogangwi, tila nagtitimpi, pinipigilan ang halo-halong emosyon ng pagkainis at matinding pag-aalala. Nanatili siyang walang imak habang nagpapaliwanag si Hudson, at sinisilip ni Dumpil ang reaksyon niya. Nakangising sabi ni Hudson, "Ganito ko hinaharap ang mga lupo ng mga hanggal na umaastang parang mga hayop." Gayunpaman, sa kanyang isipan ay kumpiyansa si Hudson dahil hindi lang ito ang inihanda niya, may itinatago pa siyang alas para sa nalalapit na komprontasyon. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa tahimik na kagubatan tungo sa matayog na kabundukan. Samantala, nang makarating ang mensaheng ipinadala ni Hudson sa Southern Savage Beast Palace Master na si Heavenly Tiger, nilamukos niya ang papel sa pagkainis nang mabasa niya ang nilalaman nito. Tanong niya, ang mga nakasulat ba sa liham na ito ay totoo? Di niya mapigilan ang galit nang malamang kinuha ng isang di kilalang tao ang lahat ng mga disipulo niya, at siya pa ang pinapapunta sa kabundukan upang bawiin sila. Maya-maya ay ipinag-utos niya kay Yagek, ang Lightning Hawk Chief, na magpadala ng isang squad, aniya, "Ipadala mo ang Clouded Leopard. Sabihin mo sa kanila na patayin siya." Ngunit sa loob-loob niya ay hindi sang-ayon dito si Yagek. Bagamat nag-aalangan siya at kinakabahan, sinubukan niyang pakalmayin ang Beast Palace Master. Nauutol na sabi niya, "Palace Master, pakiusap, kumalma po muna kayo." Ngunit imbes na kumalma ay lalong nagalit ang Beast Palace Master, at sinigawan siya. "Ang mga disipulo na pinalaki ko mismo ay dinakip ng kung sinong lalaki na hindi ko man lang kilala, at gusto mo akong kumalma. Ang isa sa kanila ay ang sarili mong anak." Sa pagkakataong ito ay tumayo ang Beast Palace Master kasama ang Tiger King. Ngunit nanatiling rasyonal si Yagek at sinabi, "Ito mismo ang dahilan kung bakit ako nakikiusap na maghinay-hinay kayo." Nanlilisik ang mga mata ng Beast Palace Master na tumingin sa kanya at sinabi, "Gusto mo ba na umupo lang ako dito at maghintay gayong ni hindi natin alam kung sino ang kalaban at kung bakit nila ginagawa ito?"
Kahit napakalaking figure ang tumambad sa kanyang harapan, sinubukan niyang magbigay ng dahilan, sabi ni Yagek, pero kung kikilos tayo ng padalos-dalos, baka mapahamak ang buhay ng mga bihag. Ngunit hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi ng sunggaban ng Beast Palace Master ang kanyang ulo at ibinagsak sa mabatong sahig. Sigaw niya, tumahimik ka. Ang lakas ng loob mong sumagot pabalik sa akin. Gusto mo bang basagin ko ang mga ngipin mo? Naiwan si Yagek na nakahandusay sa gitna ng nabasak na mga tipak ng bato. Nang biglang may dumating na tauhan, dala-dala ang isang bagong mensahe. Palace Master, may liham na dumating mula sa sekta ng Hao. Ngunit, anunsyo niya. Ngunit, ano? Ano na naman ito ngayon? Sigaw niya, at mabilis na hinablot ang papel na hawak ng tauhan. Nang mabasa ang nilalaman ito ay nanlaki ang mga mata niya, at nagtanong, totoo ba ito? Nakayukong sagot ng tauhan, opo, kinumpirma ito ng Blue Owl. Laking gulat niya nang malamang papunta ang combat unit demonic cult sa kabundukan ng Ilaw. Tanong niya sa kanyang isip, anong ginagawa ng mga taga-demonic cult sa? Ngunit naputol ang kanyang tanong sa isipan nang mapagtanto ang isang malaking posibilidad. Sabi ng Beast Palace Master sa isip niya, nauunawaan ko na. Nagtataka ako kung saan nagpunta ang anak ng Northern King. Marahil ay pumunta siya sa demonic cult. Nang mapagtanto ito, inapakan niya ng malakas ang lupa at nabasag ito, habang sumisigaw sa galit, walang hiya siya. Sa lahat ng grupo, nakipag-alyansa siya sa demonic cult pa. At bumalot sa kanyang katawan ng malakas na enerhiya. Samantala, pinilit ni Yagek na bumangon. Habang umuubo ng dugo, sinabi niya, Palace Master, maaaring ang mga taga-demonic cult ang nasa likod ng pagkidnap sa mga disipulo. Isa pa, kung papunta ang combat unit ng demonic cult sa kabundukan ng Ilaw, magkakaroon ng problema sa Tang Clan. Kailangan nating tiyakin na hindi nila makasalubong ang Tang Clan. Walang naisagot ang Beast Palace Master dahil alam niyang tama si Yagek. Napasigaw na lamang siya sa galit. Di nagtagal ay nakapagdesisyon siya. Inutusan niya ang tauhan, dalhin ang babae. Ako mismo ang makikipagkita sa kanila, gaya ng kanilang kahilingan. Samantala, sa bandang labas ng Yunnan, nagkakampo ang Sichuan-Tang Clan sa isang lihim na lokasyon. Ang malamlam na kalangitan at ang kabuntot na katahimikan ng gabi ay nagbigay ng mas matinding tensyon sa paligid. Nagtungo doon ang isang tauhan mula sa sekta ng Hao upang magpadala ng isang mensahe kay Tang John, ang patriarka ng Tang Clan. Nakaramdam ng matinding kaba ang mensahero, at nang makita niyang nakatayo sa harap niya si Tang John, hindi niya mapigil ang mag-alala. Tila naipit siya sa isang hindi may iwasang sitwasyon. Humihingal siya sa takot at nagpumiglas upang ipaliwanag ang kanyang kalagayan, seseryoso ako. Isa lang akong mensahero, wala akong alam tungkol sa mga ginagawa ng mga nakatataas. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba, umaasang makakatakas sa kanyang sitwasyon. Ngunit walang balak si Tang John na palabasin ito ng buhay hanggat hindi niya nalalaman ang gusto niyang malaman. Sa isang mabigat na tono, sabi niya, ang demonic cult, na kumidnap sa pinuno ng Poison Dragon Pavilion na kabilang sa Tang Clan, ay nasa kabundukan ng Ilaw ngayon. Tatanungin kitang muli sa huling pagkakataon. Ano ang dahilan kung bakit pinapadala ng sekta ng Hao ang mensaheng ito sa akin? Biglang nahirapang huminga ang mensahero, biglang lumitaw sa kanyang mukha ang mga butlig-butlig habang paulit-ulit na sinasabi, hindi ko talaga alam, hanggang sa bumagsak siya at nawala ng malay at hininga. Habang nakatayo si Tang John at pinagmamasdan ang bumagsak na katawan ng mensahero, tila wala siyang emosyon sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay kabuntot ng isang matinding presensya ng kapangyarihan, na parabang ang bawat kilos ni Tang John ay isang senyales ng kontrol sa sitwasyon. Tinanong niya ang katabing tauhan, gaano pa katagal bago tayo makarating sa kabundukan ng Ilaw? Mabilis na sagot ng tauhan, mga 3 araw pa kung hindi tayo hihinto.
Sa ilalim ng kanyang kasuotan, si Tang John ay tahimik na nag-ayos ng mga karayom na puno ng lason. Ang mga ito ang ginamit niya upang tiyakin ang kamatayan ng mensahero. Ang mga karayom ay napakaliit, ngunit may matinding epekto. Nilagyan niya ng lason ang mga ito kaya nagkaroon ng mga butlig sa mukha ang mensahero at nagsuka hanggang sa mamatay. Galit na galit siya, at sinabi sa kanyang isip, ang lakas ng loob ng mga hayop na taga-demonic cult na iyon para hamakin kami. Nagtungo kami rito para sakupin ang kabundukan ng ilaw, pero kung isa sa alang-alang ang sitwasyon, mukhang hindi na natin kailangang kumilos ng palihim. Galit niyang sabi, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng 10,000 beses bilang kapalit sa paggalaw at pananakit niya sa isa sa atin. Di nagtagal, sa gitna ng kabundukan ng ilaw ay nakarating din ang kampo ni Hodgen. Pumosisyon sila sa isang tagong lokasyon, pinili nilang huminto upang gawin ang susunod nilang hakbang. Ang malupit na kalikasan ng kabundukan ay nagbigay sa kanila ng kalasag laban sa posibleng pagsubok mula sa mga kaaway. Habang nagsusuri sa kanilang paligid, sabi ni Hodgen, hindi ko alam na ganito pala kalawak ang kabundukan ng ilaw. Ang mga bundok at kagubatan sa paligid ay tila walang hanggan, at ang tahimik na simoy ng hangin ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa kanilang misyon. Tugon naman ni Dumpil, na tinitingnan ang malalayong bundok, mukhang madali ngang maligaw rito. Tanong ni Hodgen, so, nakastandby lang sa malapit ang combat unit ng Divine Cult, tama? Isang tanong na may kasamang malalim na pag-iisip kung ano ang magiging reaksyon ng kalaban sa kanilang pagdating. Sagot ni Dumpil, tama po. Naroon sila sa pusod ng kabundukan na tinatawag na Thousand Beast Valley. Ang lugar na iyon ay perpektong lokasyon para sa gagawin ng Divine Cult, kaya't ito ang magiging sentro ng kanilang operasyon. Maya-maya inilabas ni Hodgen ang isang mapa at sinabi, mabuti na lang at meron tayo nito para hindi tayo maliga. Namangha naman si Dumpil at sinabi, wow! Ang galing! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadetalyadong mapa. Nakangiting sabi ni Hodgen, may kilala akong dalubhasa sa paggawa ng ganitong bagay sa loob ng Divine Cult. Namangha rin si Hodgen nang una niya itong makita. Ibinigay ito sa kanya ni Ho Yosong nang malamang lulusab siya sa Beast Palace. Sabi sa kanya ni Ho Yosong bago siya umalis, kakailanganin mo ito para sa gagawin mo. Ako pa mismo ang gumuhit nito. May pagmamalaking sabi nito. Inilatag ni Hodgen ang hawak na mapa sa lupa. Malaki ito at nilalaman ang mga ruta at mahahalagang lokasyon sa buong kabundukan. Ngayon tingnan natin, sabi niya habang itinuro ang isang bahagi sa mapa. Ito ang Thousand Beast Valley. Nandito, sa bahaging kanluran. Napakarami palang bagay ang malapit dito. Maya-maya ay itinuro niya ang lokasyon sa mapa ng kanilang patutunguhan. Sabi niya, dito tayo papunta, sa Monster Myriad Forest. Sinabi sa akin ng sekta ng Hao na nagtungo at nagkita na doon ng ilang beses ang mga taga-Beast Palace at taga-Tang Clan. Bagay na kinagulat naman ni Yo Gangui. Tanong niya, ang Tang Clan. Sabay silang nag-ensayo. Hindi niya inaasahan ang alyansa sa dalawang grupong ito. Sagot naman ni Hodgen, oo. Alam ng lahat ng mapanganib ang kabundukan ng ilaw pero mas mapanganib ito dahil sa mga makamandag na halaman na tumutubo rito. Kaya naman walang lugar na mas kaakit-akit pa para sa Tang Clan kaysa sa lugar na ito dahil eksperto sila sa paggamit ng lason. At bukod pa riyan, naaga ng Divine Cult ang kabundukang ito mula sa Beast Palace. Sa paliwanag ni Hodgen ay naunawaan na ni Yo Gangui ang ugnayan ng dalawa. Sabi niya, ibig sabihin ay may iisa silang layunin. Isa-isang ibinababa ni Dumpil ang katawan ng mga nakagapos na disipulo, habang sinasalo naman ni Hodgen mula sa ibaba. Pagpapatuloy niya, oo, plano ng Beast Palace na bawiin ang kontrol sa kabundukan ng ilaw at habang manggengguha naman ng mga halamang gamot doon ang Tang Clan. Isa rin itong pagkakataon para maisahan nila ang Divine Cult. Habang pasa ni Hodgen ang mga disipulo, sabi niya sa mga kasama, umalis na tayo. Kumuha kayo ng tig-2 disipulo.
Pagkalipas ng 3 araw, sa Monster Myriad Forest, nagtipon ang malalakas na hukbong sandatahan ng Beast Palace, sa pangunguna ng Beast Palace Master na sinamahan ng kanyang kanang kamay, ang mabangis na Tiger King. Tumitindig ang tensyon sa hangin habang matalim ang kanilang mga mata, nakatingin sa paligid, naghahanap ng senyales ng kaaway. Sumunod sila sa direksyon ng liham ng di kilalang salarin, at ngayon ay handa silang makipaglaban para bawiin ang kanilang mga disipulo. Sa di kalayuan, mula sa itaas ng isang bangin, umalangaw ang boses ni Hajin, matatag at malinaw, tigil. Nagtinginan ang mga mandirigman ng Beast Palace, hinahanap ang pinanggagalingan ng boses. Napakunot ang noo ng Beast Palace Master at malakas na sumigaw, sinong nariyan? Kasabay ng kanyang sigaw, dumagundong ang malakas na pag-ungol ng Tiger King, na nagpayanag sa paligid, animoy isang babala. Sa itaas ng bangin, namataan ng lahat si Hajin, matikas na nakatayo at tinatanaw ang buong hukbo ng Beast Palace. Tumitig siya pababa, ramdam ang tensyon sa paligid habang sinasabi, ang chi aura mo ay tugma sa mga sabi-sabi tungkol sa iyo, na ikaw daw ang pinakamalakas na tao sa rehiyon ng Outer Wall. Mukhang hindi magiging madali ito. Napatingala ang Beast Palace Master sa direksyon ni Hajin, at ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit. Ikaw ba ang nagpadala ng liham? Tanong niya, may halong galit at pagtataka. Pilyo namang ngumiti si Hajin mula sa itaas ng bangin, at may mapang asar na tono niyang binati ang kalaban, ikinagagalak kong makilala ka, Sir Miao. Halos magliyab ang mga mata ng Beast Palace Master sa galit sa pagbibiro ni Hajin. Ang kanyang mga kamao ay kumuyam, halatang ikinainis niya ang pambabastos na ito, at isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid, animoy binabantaan ang pagsiklab ng isang matinding laban. Ngunit hindi natinag si Hajin, na natili ang pilyong ngiti sa kanyang labi. Aniya sa isang mapanuksong tono, may kasama kang pusa sa tabi mo, kaya ikaw si Sir Miao. Pambihira, ano bang pinapakain mo sa kanya para lumaki siya ng ganyan kalaki? Parang naaawa tuloy ako kay Goldie. Lumalim ang kunot ng noo ng Beast Palace Master, at ang kanyang mga mata ay nagbaga sa galit. Anong sinabi mo? Senggal niya, kudyat na handa ng makipaglaban anumang sandali. Sa wakas, magkatapat na sina Hajin at ang Beast Palace Master. Isang tensyon ang namuo sa paligid, at ang kanilang mga taglay na lakas at tapang ay bumigat sa hangin. Anong uri ng laban ang magaganap sa kanilang pagtatagpo? Sino ang mananaig sa pagitan nila? Abangan ang sagupaan sa susunod na kabanata.